Sa loob ng maraming dekada, ang Philippine Basketball Association o PBA ay naging haligi ng sports culture ng Pilipinas. Noon, halos ritual ng maraming Pilipino ang manood mismo sa Araneta o sa iba pang venue. Punong-puno ang Coliseum, maingay ang crowd, at ramdam ang kultura ng liga. Ngunit sa mga nakaraang taon, lumakas ang usapan, humihina ba talaga ang audience, attendance ng PBA? Ang sagot ay hindi simpleng humina ang liga. Sa katunayan, ang datos ay nagpapakita ng mas komplikadong katotohanan, isang kwento ng pagbabago ng panahon, paglipat ng audience behavior, at structural challenges sa modern sports entertainment. Sa pagsusuring ito, titingnan natin ang matitibay na data, verified ratings, at industry observations upang maunawaan kung ano talaga ang nangyayari sa ticket, attendance ng PBA, at kung paano ito muling sisigla. Kung titingnan ng TV at digital numbers, malinaw na hindi nawawala ang interes sa PBA. Ayon sa Nielsen data, ang liga ay nakapagtala ng more or less average viewers of 975,520 per game sa first half ng year 2024, mas mataas kaysa PVL, UAAP, NBA at MPBL sa Pilipinas. May mga finals games pa na umaabot sa 2.16 million viewers, habang ang ilang championship matchups ay pamapalo sa halos 5 million viewers din. Kasabay nito, lumobo rin ang online engagement, na umabot sa 862.5 million social media video views para sa PBA content. Ngunit kahit malakas ang broadcast at digital reach, mismong pamunuan ng liga ang umaamin na hamon pa rin ang pagbalik ng fans sa venue. Dito nagsisimula ang tunay na kwento, hindi nawawala ang fans, nagbabago lang ang paraan nila ng panunood. Isa sa pinakamalalim na structural shift ay ang pagbabago ng viewing habits. Sa modernong panahon, hindi na kailangang pumunta sa arena para maranasan ang laro. May free TV, may streaming, may highlights sa social media, lahat nasa isang click. Maging ang broadcast executives ay umamin na ang kasalukuyang statistics ay reflect consumer behavior in today's world, kung saan mas kaunti ang pumupunta sa venues maliban kung espesyal ang event. Ito ang tinatawag sa sports economics na convenience displacement effect. Kapag mas madali ang panunood sa bahay, bumababa ang incentive na bumiyahe pa. Sa Pilipinas, mas lumalakas pa ito dahil sa matinding traffic, gasto sa pamasahe at availability ng libreng livestream. Sa madaling salita, hindi nawawala ang interes, nagiging mas praktikal lang ang fans. Sa maraming fan discussions at industry commentary, lumalabas ang mga recurring concerns gaya ng predictability ng matchups, dominance ng certain teams at kakulangan ng bagong superstar appeal. Kapag pakiramdam ng casual fans ay predictable ang outcome, bumababa ang urgency na manood ng live. Sa sports psychology, ito ay tinatawag na uncertainty of outcome hypothesis, mas nanunood ang fans kapag unpredictable ang liga. Hindi ibig sabihin nito na mahina ang kalidad ng PBA. Ngunit sa entertainment era, perception equals reality sa maraming casual viewers. Kung pagbabatayan ng data at global best practices, malinaw na may landas pabalik ang PBA sa mas malakas na ticket attendance. Una, kailangang gawing must-experience event ang live games. Dahil hindi na kayang talunin ng venue ang convenience ng TV, ang laban ay nasa experience, mas immersive na in-arena entertainment, mas fan-centric production, at mas festival-like atmosphere. Ikalawa, strategic scheduling at venue rotation ang susi. Kapag mas accessible ang venues at mas weekend-friendly ang schedule, bumababa ang friction cost na pumipigil sa fans. Ikatlo, kailangan ng tuloy-tuloy na pagbuo ng bagong stars at rivalries. Sa kasaysayan ng liga, ang mga peak attendance years ay laging may malalakas na player narratives at team rivalries. Ikaapat, dapat yakapin, hindi labanan, ang digital era. Ang malakas na online engagement ng PBA ay asset, hindi problema. Ang tamang strategy ay gawing funnel ang digital audience papunta sa live experience. At panghuli, consistency ng competitive drama. Ipinapakita ng historical sports data worldwide na ang parity at unpredictability ay direktang konektado sa fan excitement. Ang kwento ng crowd attendance ng PBA ay hindi kwento ng pagbagsak, ito ay kwento ng transisyon. Ang datos ay malinaw, nananatiling malakas ang TV ratings, tumataas ang digital reach, at napupuno pa rin ang arena kapag malaki ang laban. Ngunit ang modernong fan ay mas mapili, mas praktikal, at mas maraming pagpipilian kaysa noon. Kung may isang aral mula sa pagsusuring ito yun, ang PBA ay hindi nawala ng audience, ang audience ang nagbago. Ang tunay na hamon ngayon ay hindi kung paano ibabalik ang nakaraan, kundi kung paano muling bubuuin ang crowd experience para sa bagong henerasyon ng fans.
Kapag nagtagumpay ang liga sa pagbabagong ito, malaki ang posibilidad na muling marinig ang Dagandong na minsang naging soundtrack ng Philippine sports culture, ang sabay-sabay na sigaw ng libu-libong Pilipinong nanonood ng live sa Big Dome.